Ako kasi ever since inisip ko lang paano kumita ng 6 digits a month. Ayan, Hindi, joke. ganyan na tayo. Sana all. Very good, oo. Yun yung motivation mo dapat para matuto ka. Okay, real talk muna. Sa dami ng content ngayon, Reels, TikTok, and YouTube Shorts, hindi na enough na maging maganda lang yung idea. Dapat maayos din yung editing. Exactly, Tata. And behind every viral video, may video editor VA na tahimik pero solid yung impact. So today, we're going to talk to a VA that built their career in video editing. From starting out, finding clients, hanggang sa pag-level up sa niche na to. Yeah, so if you're a VA na mahilig mag-edit or someone na gusto pumasok sa video editing niche, this episode is for you. Ay, tata! And I'm Roxy, and let's talk about skills, career growth, and the real VA journey in video editing. So today we have Mr. Irvin. Mr. Irvin, can you introduce yourself and tell us all about kung paano ka nag-start ng journey mo as a VA? Hello, I'm Irvin, video editor slash multimedia artist. So before, nag-start talaga ako sa video editing using yung mga sinaunang Adobe Premiere pa, and then after pandemic I ventured to being a virtual assistant, video editor on mga foreign clients. So right now yun yung bread and butter ko, and I was hired with VA Masters last year. We're editing construction videos that taken by a drone shot. So we compile them up and come up with a marketing video for them. That's nice. Yeah, that's nice. So, before video editing, Irvin, like, ano yung background mo? Like, was editing always part of your plan or talagang dream mo ba talaga siya? Yes, kasi siya parang it's very very on my early age, as in mga wala pa akong di pa ako siguro mga 4 years old ako, 5 years old, or siguro mga 10, hindi ko na maalala. Basta before nagwo-wonder ako paano ginagawa yung mga palabas sa TV. And then wala akong idea. So siguro from that point mahilig ako manood ng mga cartoons, gano'n. So nag-start ako mag-drawing. So parang in a way, parang doon na-develop yung pagiging graphic artist and video, na nahilig ko sa video. Tapos nung college ako, IT ako noon eh. Wala pa akong skill sa editing, pero nagwo-worry ako kung ano yung magiging alam mo yun, yung anong magiging future ko after ng graduation. Hindi ako ganun kagaling sa graphic designing, sakto lang, tapos hindi rin ako magaling sa programming. And then nag-OJT ako. Sa OJT ko, may nakilala akong mentor, master, na nagturo sa akin ng video editing, hanggang parang nagustuhan ko siya, na kahit to the point na tapos na yung, 'di ba may sa OJT meron tayong specific hours na tinatapos. Parang logged hours. Parang kailangan mo lang makabuo ng 160 hours ganon for your OJT. Sobrang puno ko na yun, pumapasok pa rin ako everyday. Grabe. Ganon ko siya kagusto, na feeling ko yun yung nag-hone sa akin para maging video editor, na yun maging career ko. So ayun, from there tuloy-tuloy na hanggang ngayon nagvi-video editing pa rin ako. Although I'm doing some side jobs, pero video editing pa rin yung pinaka main source ko. I see. So, syempre, nag-start ka in an actual company, going to work, logging in. Ngayon, VA editor ka na. So, why did you transition into work from home? And what was your first VA job na video editor? Before kasi, before pandemic, nag-resign ako dun sa 11-year job ko na as a video multimedia artist. Kasi nag-resign ako doon, although mabait lahat ng ka-workmate mo, pero yung growth, yung strive for greatness, ganun, parang nalilimitahan ako. Pangalawa, na rin ako doon sa local, hindi naman sa inaano ko yung mga workforce natin, pero yung comparison of salary, parang wala rin masyadong growth, napaka-stagnant. Tapos maririnig mo yung mga bagong IT na graduate,
ano pa lang, yung ang tawag doon, yung kaka-hire pa lang nila, yung bagong work pa lang nila is tig 25K na. Ako, ilang years na ako sa industry pero ganun pa rin yung sahod ko. So parang na ano ako, nag-isip-isip ako, ito pa yung gusto kong maging for the rest of my life, sabi ko ganun. Para palagay ko merong purpose yung talent ko kaya nag-resign ako, nag-venture ako sa business after nung before pandemic, and then yun, nag-pandemic, nag-crash yung business ko. About editing rin, about photo video industry. So related din, so may video editing din. So humina yung mga event industries doon hanggang sa nag-apply ako sa ano, yung mga call centers. Hindi call center, yung mga Mga BPO? BPO. BPO, yes, office-based. So, yun, mas malaki yung sahod at the same kaso, yun nga lang, graveyard sila. And then, after 2 years, 2.5 years, nag-resign ako kasi yung client namin noon, nagsara, tapos nilipat kami sa ibang client na hindi ako masaya sa ginagawa. Although same pa rin naman sahod, pero yung nagiging repetitive yung ano, Yung gusto ko task. kasi laging may growth eh, laging yung parang na-enhance, may natututunan ako ng bago sa isang work na gusto ko. Tapos kapag may nagustuhan kang company, I see to it na gusto kong magtagal doon, parang ganun. Yes. So, feel ko nung hindi nag-stop na yung growth ko doon, nag-resign ako, naghanap ako ng ibang alternative na hindi ko na kailangan ng magas pa, hindi ko tapos yung growth is tuloy-tuloy. That's why I searched some work sa online. Then nakita ko na yung mga may nag-refer sa akin. Yung before VA Masters, na-hire pa ako na isang company, and then bigla rin humina last year kaya naghanap ulit ako ng job, which doon pumasok si VA Masters. Yes. So mentioning the pandemic and yung mga nangyari sa previous company mo, 'di ba? It's part of the challenge na din. So aside from that, ano pa yung mga na-encounter mo biggest challenges? This can be related to video editing talaga. And how did you overcome them? Think better challenges as a VA video editor. Yeah. Sa VA video editor in general. VA video editor in general. Kasi 'di ba parang yung kunyari nasa office ka, automatic herbs palitan mo to. Ngayon, since we are working all online, how is communication? How is yung directive nila? I see. So before kasi, before sa imagining all those things na experience ko from being a VA editor, biggest challenges ko lang usually yung mga yung crunch time na pag halimbawa sobrang dami ng workloads o kaya pag medyo mahina yung net, yun lang naman eh. Tapos nagkakaproblema sa submission kasi nga hindi ko na-download agad yung mga problems. So laging meron tayong parang time tracker na kailangan masubmit natin with this kind of timeline yung project natin. Minsan nagagahol tayo kasi nga problema pa na lang connectivity. Pero in terms of client kasi, halimbawa may request sila na ganyan. Yung challenges kasi, yun yung hinahanap ko. Halimbawa, ang challenging ng pinapagawa nila, minsan may stress muna ako. Pero pag nasolusyonan ko yun, tapos nag-exceed sa expectation nila, wow, parang sulit lahat. Parang gusto mo lang pag nasa gitna ka ng challenge, yung mission, parang hindi mo iniisip yung magsasahod ka ng ganyan. Hindi, iniisip mo lang paano mo masolusyonan yung pinapagawa nila. Yes. Kasi at the end of the day, kapag nasolusyonan mo yun, ang next challenge mo, mas madali na kasi kaya mo solusyonan yung pinakamahirap na nabigay nila. So, Yeah. like for example, bibigay silang instruction na ganyan. Wala silang pinrovide na sample. Ikaw yung balang mag-create. So, from there, mag-iisip ka. Tapos, lagi ko nga sinasabi sa kanila, sometimes I'm not confident on what I send you because parang hindi pa enough yung nagawa ko. Pero bigla nila sasabihin sa iyo na it's all right. We always appreciate what you give to us as long as you update us on what you're currently doing, sabi ng ganon. Tapos pag sasabihin sa boss, tapos makikita mo yung mga post nila. Great job, ganyan. Parang nasulat lahat ng stress mo, ganun. How about parang the volume of videos na hinihingi nila sa'yo? Like per day ba yun? Like ilang number of videos ba yung expected na ma-deliver mo? Yes, minsan kasi may mga deliverables tayo na more than 10, pero
To be more accurate, yung mga jobs na kaya ko lang talaga is 8 to 10 lang maximum. Pero may times naman na mga 3 to 4 videos lang yung nagagawa namin per day. Kasi nga, Day depende sa po? oo, per Short volume. Yes, forms yan? edited. Short Edited, What? forms? yes. Yes, mga 2 to 3 minutes video. So, depende pa yung usually kasi since may days na 3 videos lang yung binigay na load sa'min, in fairness naman kasi kapag nasanay ka sa mga work, kahit 30 minutes or 45 minutes matatapos mo yung isang video kasi ilalagay mo na lang yung ano, eh. Kaso minsan kapag alam ni boss na may 1 hour per isang project, kaya 'pag nasanay ka na. Kaso magbibigay sila ng special project sa'yo na hindi related sa construction project, pero related sa marketing purposes nila. Like for example, pang-post nila sa social media, ayun medyo time consuming talaga yun. Like for example, isang project nun kakain ng 4 hours gano'n. So, ayun. So, dapat bina-balance mo at tapos update mo sila kung hindi mo siya natapos, bakit. At least makita nila kung saan ka at the current status mo dun sa project. Grabe intent, Wow. ha? Grabe naman, Mhm. ramdam na ramdam ko yung passion ni Herbs sa pagpipili ng niche niya for his Oo. career, right? Kasi it takes so much editing. Siguro ang daming oras na nalalaan towards a certain video. How do you know na, or how, like, you first, like, how do you know na ito na talaga yung gusto kong gawin? Gusto ko na rin dalhin sa pagiging VA ko. And how do others also find yung niche nila? Parang may words ka ba sa mga viewers natin na, ito, pag nahanap mo to in this kind of certain na work, ito yung niche mo dapat. Ito yung dapat pag-focusan mo. Kasi it's like Hmm, that for you, di ba? You weren't that, sabi mo, you weren't that great at other karang graphic design stuff. Pero oo. yeah, when you found video editing, alam mo yun yun. Actually siguro when you found the right team, yun yung key para maging love mo rin kung ano man yung gawa mo sa current moment. Kasi kahit halimbawa mahirap siya or hindi mo masyadong forte, made-develop ka as long as meron kang team na nagtitiwala sa'yo. Alam mo yun, yung True. I'm very thankful naman na nakilala ko yung na-hire ako sa VA Master, and I think those are the right team para mag-grow pa yung career ko and mag-gain ko pa maraming knowledge. Like for example, binibigyan ka ng tamang task na alam nilang hindi mo pa forte yan, pero gusto nila on your own mapag-aralan mo, and then i-share mo like for example, meron kaming ganon every Friday, we have sharing kung ano yung new technologies na ano namin na kalap namin or for the week, and then share namin sa team. Parang gano'n, may growth, may self-learning siya. Tapos yung sa akin kasi na-assign sa akin, parang ako yung na-in-charge sa visual media namin about AI, kung how can we integrate AI on our current projects. So para halimbawa kung maganda yung nasabi ko na ito yung app na to, makakatulong siya sa ganyan, bibili sila ng mga credit points para magamit yung app na yun. Parang binibigyan ka nila ng freedom to and space to grow pa on Yes, and maging yes. better on your current version. So at I think yung makakita ka ng tamang team, kasi kahit gaano ka kagaling, kung yung team mo naman hindi naman sila supportive or for sure iiwan at iiwan mo kahit malaki pa yung sahod mo, kahit ano pa. Kung wala ka sa tamang team, hindi ka na magtatagal doon. That's what I True. think. Ganda nun. Word. Yes, I Then may chat agree. GPT lang ako dito, binabasa ko lang. Pero, when it comes to, punta naman tayo sa skills and tools, Ervin. So, what core video editing skills na pwede mong i-advise para sa mga beginner na video VAs na pwede nilang i-focus? Yeah, actually CapCut. 'Yan, yung very very beginner friendly na video editing. Pero sabi nga nila kung ano yung the best tool for video editing is the one you have. So parang photography rin 'yan. Parang kasi kung content lang naman yung focus mo, kahit ano pa 'yan basta nakakapag-export na ng video, pwede na 'yon. Kahit built-in pa 'yan sa Facebook or built-in pa 'yan sa Instagram, kung makakapaggawa na ng content 'yan, pwede na 'yon. Ngayon kung gusto mong maging advanced, like for example for being a virtual assistant as a professional video editor, you need to you need to pay the price kasi editing software are not free. But then again, syempre,
you pay for it, pero it will ano naman, reward you naman. Like for example, yun nga, kasi sabi ko nga, nag-start ako sa earlier version ng Adobe. Before, uso pa nun yung mga crack-crack eh. Yung mga wala ka pang, siyempre wala ka pang trabaho, wala ka pang pabali. Ngayon, parang na-eliminate niya na yata yun, yung mga crack. So, Version. lahat ng Wala na. Adobe, lahat ng versions parang ano na, parang paid. Kung meron man crack, hindi mo ma-access yung mga ano, mga Good features. recent features niya na Yes. very helpful sa work. Kasi kung wala yung mga yun, yung work mo is babagal. Yung mga bagong versions kasi very helpful na to the point na ano talaga. Yung mga sobrang hirap, like for example sa paghanap ng tamang song, so ngayon pwede mo nang i-generate through AI yung mga ganun. True. So napakabilis. So ayun, so Adobe Premiere, CapCut. After Effects, Photoshop, ayan yung mga ano ko, yung mga main ano ko, main tools ko for editing. Tapos CapCut, very helpful. Hindi mo na kailangan ng ano, hindi mo na kailangan maggawa ng matitinding graphics for lalo na po sa mga text and mga caption and na lahat. So ginagamit namin 'yon. Kahit before pa naman yung mga other clients ko before, kahit CapCut lang okay na yung mga text nga lang. Yung DaVinci, nakagamit ka na nun? Yes, ginamit ko yung DaVinci naman for color grading naman. Yung okay na kasi yung Premiere. Lahat ng naging client ko, requirement nila is Adobe. Pero gusto ko siyang venture pa kasi ang dami rin din niyang mga features na nalilimitan si Premiere. So in the future siguro. Okay, so we talked about mga softwares na pwede mong i-recommend sa beginner VAs. Now, how about yung mga skill set? Like, dapat ba magaling kang storyteller? Dapat ba mabilis ka? Ano yung mga skills na required ng isang video editor VA? Ano dapat? I think, to be honest, palagay ko hindi naman hindi lahat are meant to be video editors. Parang ganon. Parang niche din siya na kasi yung iba kahit turuan mo, alam na nila yung hindi rin sila nagtatagal kasi nga one thing is kailangan nila ng resources, kailangan nila ng maraming storage, kailangan ng malakas na PC, kailangan ng ganyan. Yung iba kay ano kasi question? Ay, ano yung mga skill set? Skill set. Ay, magaling ka dapat, mabilis ka dapat. Nawala eh. No. Oo, skill set. Ano Siguro na lang tayo, parang kunyari, Yes. pag writer ka, dapat magaling ka Oo. mag-write. Dapat imaginative ka. ganun. Kasi para sa akin, dapat alam mo muna yung mga softwares kasi from there, dun mo makikita kung ano yung kaya mong gawin. Hmm. O kaya, meron silang urge para mag-produce ng quality video. So, parang it comes from within. Para sa akin it comes from really, like for example, yung kwento ko kanina, nagsimula to nung very young age ko na mahilig ako mag-drawing, mahilig ako, nag-wonder ako paano yung nagagawa yung video. Dapat meron silang vision, parang meron silang mission na paano kaya gagawin to? Para magka-spark sila na mag-start mag-aral ng video editing. So, Yes. curiosity siguro. So, they need some para mag-venture sila sa ganong Yung iba kasi wala silang pake eh. Pero meron talagang tao na, ay gusto ko, kailangan ko ng yeah. kailangan ko May na mga mag-create tao ng- talaga din na talagang destined sila to become a video editor. feeling ko ganun talaga siya. Yung parang tuturuan mo sila tapos masyasya ka, marunong ka pala, parang ganun. Oh, So parang parang kailangan lang sila ng i-start tapos you sila become the naman. instrument to unleash Yes. their MA. Guys, Real life. grabe to. Wala na, nakarelate lang ako doon sa sinabi ni. Parang Ibig sabihin ng some people are meant to become a video editor. What does that Hindi mean? kasi, I think last week may tinuruan ako. Oh. Tapos, I'm so shocked kasi ang galing niya pala. Parang may siya ba? May creativity siya. Oo. Hindi naman ako nag-request na ganun, pero may vision siya. Alam na niya, oo. So, yung naging instrument ka to palabasin yung skills or Pero talent oo. niya. So, Oo. ganun lang siya. Parang nandito na, parang naghihintay lang built-in na sa kanila yung Oo. talaga skill. Pero talagang ganun. Okay, question, Irvin. How important is understanding the client's brand in video editing? Like, storytelling, pasting, digital marketing. So, syempre,
nakapack na rin yan, di ba? So, ikaw, since ang dami mo ng client na hinandle, what can you say about, understanding the client's brand? Ano siya, parang it grows into you yan. Dapat ma-absorb mo muna yung culture ng company. Kasi, syempre, for the first few weeks or months, sigurado maraming kang adjustment na gagawin for you to be able to, maging, ang tawag dito, maging well-versed na sa mga company branding. Dapat to accept criticism, dapat okay lang sa'yo na to learn something new, forget the things that you learn from your other clients kasi iba-iba yung branding niyan. Huwag mong ipilit yung hindi nila brand, ganon. Tapos, yun, pwede kang magbigay ng opinion pero marunong ka rin dapat mag-accept ng mga ano nila, mga kung ano man yung opinion nila. Yes. And then kung make sure na laging ah, limit mo yung halimbawa nasabihan ka na dati ng ganyan, wag mo nang pabayaan na maging ulit-ulit pang pagsabihin ka dun sa bagay na yun kasi parang hindi ka natututo eh. So dapat accept mistakes, learn from them. And you can live and breathe your company branding na parang you can stand on your own na without their parang magiging matik na sa'yo na alam mo na yung branding ng company. Maraming ganun eh, yung mga Without their supervision. mm. Okay. So speaking about clients, ano yung unang-una, saturated ba ang VA video editor niche? And ano ba yung mga usual na work available to those who share the same niche as you? Saturated. Actually, hindi siya saturated pero it requires a certain skill bago ka ma-hire talaga. Like for example, ang daming naghahanap ng video editors pero hindi nga lahat nakukuha kasi like for example, sabi ni Sir Roxy kanina na yung iba talaga merong concept sa mind na wala yung ibang editor. Yung iba ang galing maghanap ng hook. Yung iba kahit simpleng edit lang pero pag pinanood mo talagang hindi mo siya titigilan kasi ang ganda ng flow ng story. Tapos so dapat meron kang certain skill ng ganon pero hindi lahat ng client pare-pareho yung hinahanap na skill. So there are niches na like for example, this is for what do you call that? Yung mga panggawa ng Amazon ads, dapat dito ka lang magaling. Yung iba naman AI driven videos, dapat marunong kang mag-stitch ng mga AI video and then produce a story for it. And then yung mga ngayon ko lang na-encounter yung work ko ngayon which is construction videos, focus lang sa construction edits na hindi ko alam na wow, meron palang ganun. So very broad siya, hindi siya saturated siya in a way na maraming nag-a-apply pero kung talagang yung skill mo is unique and talagang makukuha ka sa right client mo. So tsaka tiwala lang, pray lang lagi kasi is what's meant for you is for you naman. So that's what I believe. Taray. Naman. Huwag mong pilitin ang hindi para sa'yo. Yeah. Pipilitin talaga natin to. Manifest. Hindi pwedeng walang mangyari. Regarding the talking about the client and jobs. So para sa mga VA, how they can position themselves to attract better paying or long-term clients kasi 'di ba sa niche na video editing may mga clients din na parang for a gig lang or part-time or like parang one project lang ganun. So what is your advice for them? Ano lang siguro yung advice ko siguro, learn new things with regards to video editing always keep yourself updated, ayusin lagi yung portfolio, that's a must. Dapat lalo na yung iba yung mga gusto yung mag-apply sa mga social media platform na editing, try to create na video na nagba-viral kasi kapag nag-viral yon that speaks a lot. Sinong company na ayaw mag-hire ng isang video editor na hindi na nagba-viral lagi yung mga gawa, 'di ba? So yun pa lang malaking bagay na yun. So dati kasi
nung hindi pa uso yung mga online na yan, basta magaling ka lang ng Adobe. Dati yun lang dati kasi nagto-talk na ako sa mga school, sa mga ano, sinasabi ko lang pag-aralan niyo lang Adobe, Photoshop, Illustrator, ganun, or After Effects. Ngayon kasi iba na, ang dami na ng platform na pwedeng pang-edit. How you tell the story, yung concept, how do you understand people, people who are watching, dapat yun yung mga core values na alam mo ngayon. And then ano pa ba? Dapat ano ka pa? Yun nga, lagi mo lang ina-update sarili mo sa mga current trends. Like for example, yung mga AI dapat ini-integrate mo na yan. Not to the point na nawawala na yung original aesthetic ng isang project. Like for example, konting effects lang pero yung pinaka-final output ay yung pinaka-final frame is yung actual project pa rin. So parang try mong i-mix and match and then continuous learning lang talaga. Ayun. So, we talk about continuous learning. Parang ang daming habits and skills na hindi mo makukuha sa isang go, right? So, Sure kung na. may isang habit or may isang skill set lang, yung pwede mong i-share sa mga viewers natin, ano yung habit or skill set na yon which helped you grow the most in your career? Ako kasi ever since inisip ko lang paano kumita ng 6 digits a month. Ayun. Hindi, Ayan, joke. ganyan na tayo. Sana all. Very good, oo. Yun yung motivation mo dapat para matuto ka. Hindi. Pero kidding aside, part din yung ano, yung securing your future naman kasi on your skill, dapat mag-develop ka ng certain skill na to the point na you can say na ito yung kaya mong gawin para maging maganda yung future mo, ganon. Yun nga, dapat gusto mo talaga dapat yung ano yung ginagawa mo. Like for example, nasabi ko nga kanina, nung hindi ko na, wala na sa video editing yung work ko as senior graphic designer ako noon. Pero since nag-close yung client namin, nilagay kami sa isang company na puro stickers lang yung ginagawa. Hindi man kami nagdi-design Parang nilalagay lang namin yung mga logos sa sticker. Parang, para po, tapos ipiprint sa US, ganon. So everyday, Okay. ganun yung ginagawa namin. Sabi ko, walang growth dito, sabi ko. So ako, naging motivation ko is to find the job that I love doing while at the same time it is securing my future. So parang two birds in a one stone. Pero alam mo yun, dapat kasi so ayun yung naging motivation ko. Kahit paano ko tingnan, sa multimedia talaga yung bagsak ko. So hindi na ako nag-venture. Although siguro gagawa ako ng mga lit na for investment or income. Pero yung pinaka-main pa rin is sa multimedia, either photography, video editing, ayan. So, tapos yung challenge din yun nga, sa virtual assistant video editor, dito ko lang naranasan yung talagang na-appreciate nila as a Filipino, yung talagang yung ang laking bagay sa akin nung yung talagang sinasabi sa'yo harap-harapan na na-appreciate nilang gawa mo, ang galing, ganyan. Tapos foreigner pa yung mga yan, yung mga gano'n, yung mga parang Yes. parang may sense pala yung ginagawa ko. Yung years of experience ko, akala ko natiyempuhan ko lang yung client ko dati, kaya ganyan yung yung tapos na-hire ako ulit, tapos ganun yung same feedback. Sige, ayun, may pinaglalagyan talaga ako, sabi ko. Parang napaka-fulfilling, gano'n. Oo, yan. Ayun, parang yung fulfilling, yung parang may sense yung mo, yung years of Nakakapag-motivate din experience. kasi talaga Yeah, yun. yes. So ano Ayun, naman, what's the one thing you wish you knew when you were just starting as a video editing VA? ang sana alam ko bago ko nag-start ng VA video editing is that sana I started earlier. Ay, Like, dapat nung baby ka. Ganun. oo, siguro mga 5 months pa lang ako sa tiyan ni mama. Like before pandemic, sana na-realize ko na before pandemic pa, ganun. Oo. So, kasi ang laki ng potential pala talaga dito sa being work from home, tapos client mo abroad, which means na mas malaki talaga yung mo, yung mga pasahod nila. And then ang dami flexible pa. Like for example, may kailangan ka gawin sa bahay, at least nandito ka lang, 'di ba? Ang dami niyang advantage, hindi mo kailangan maggas, hindi mo kailangan makipagsiksikan sa traffic, gano'n. Tapos True. ayun nga, yung maganda rin yung mga community na
hindi toxic, gano'n. So, ayun. Yun lang siguro sana I started sooner. Ayun. May curious ako, and you don't have to like, you can just give an estimate amount. Magkano yung kinikita ang isang video editor VA? Ano, nagre-range ng ano, ah, ak di ko sure kung nasa skill level or nasa years of experience, eh. Kasi nag-start ako nag-start ako ng nasa VA as ano na, nag-start ako ng 45, 42, 42.5 gano'n. This Tapos is when you were Anong hindi ka first pa mo? VA nito. hindi pa ako sa VA Masters no'n. So, sa VA Masters nagre-range na ng mga times 2 na gano'n. Wow. Happy. So Oo. guys, naririnig nyo guys? So basically, like if starter ka siguro mga $6 an hour. Baka ano, needs ng mga pa-reels lang. Pa-apply naman ka. Actually, Parang, you can try naman, ayun. So last question, Irvs. Like, ito, for sure, after nilang marinig yung salary range, hindi na sila madi-discourage. Pero, ano yung advice ang mabibigay mo sa mga, syempre, new VA, starting, overwhelmed sila, discouraged sila, ang daming video editor, sino ba ako para mag-succeed? First is yung know what you want, tapos i-develop mo yun kung ano man yung gusto mong gawin. Huwag kang titigil kasi hindi naman masasayang yon lahat ng ginagawa mo, lalo na kapag pinagbubutihan mo, meron at merong kapalit yon. So, continuous lang. Like for example, video editing, gusto mo mag-edit. Paano mo malalaman na maganda yung mga edits mo? Eh di, try mong pakritik sa iba or try mong, halimbawa, manood ka ng mga sample. Ganito ako kasi dati natuto. Nanonood ako ng mga samples sa YouTube. Ay, paano nagawa yun? Try ko nga sa ganyan. Edit ko, kahit wala akong client, basta edit ko lang, try ko lang kung magagawa ko. Hanggang sa, nakakamit ako ng mga networks na naghahanap ng video editor. Like for example, yun nga, pag halimbawa, nag-post ako sa social media, nakita nila yung gawa ko, tapos may message nila ako, gusto kong pagawa ng ganyan, magkano ganyan. Hanggang sa pag natatambak na yung mga nagpapagawa sa'yo, nagiging portfolio mo yun. So yung portfolio mo, ibig sabihin, meron kang racket habang hindi ka pang nag-start sa VA, pero meron ka ng portfolio. Yung mga portfolio mo yun, gagamitin mo as your key para ma-hire ka sa mga, uh, para ma-hire ka as a virtual assistant. So, just continue, learning your craft, and then, malay mo, kahit hindi mo na kailangan virtual assistant, baka maging kang successful na content creator through your editing, or through your skills, di ba? So, Grabe, sobrang daming lessons. Video editing pa lang yan, Oo, hindi pa, wala pa dyan yung after the revisions, after everything. That's just starting a career. So, sobrang inspiring lang din for VAs who want to build an actual career in video editing. Thank you so much, Irvin, for joining us. Grabe thank to. you. Yeah. Yeah, Thank thank you you so sa much, ChatGPT. Ervin. Sobrang nakakahanga yung mga sharing mo today. And if you're watching this pa sa mga VAs dyan and thinking of entering this niche, remember, skills can be learned and growth comes with consistency and patience. And knowing what you want. Grabe, alam ni Herbs kung anong gusto niya. So if may questions pa kayo about video editing, VA work, please comment down below. Send us a DM and we might feature them in our next episode. Bye guys, my name is Tata. Thank you so much, And- Irvin. Yes, and I'm Thank you, Roxy, thank you. and this is from Kayod to Keyboard. See you on the next episode. Bye-bye. Bye. Bye!